Kung matatandaan nyo yung vlog natin kahapon, na itampok nga natin ang isang foreigner na ito na gumagala sa BGC at nag-video nga siya at nanakot at sinabing magpapakalat nga raw siya ng HIV sa Pilipinas. Agad nga nag-viral ang videong ito sa social media at agad niyang sumagot ang mga netizen tungkol sa pagbabanta ng kumag na ito. At matapos nga ang kanyang ginawang yan, ay nakarating na nga ito sa Bureau of Immigration. At para sa mga hindi nakapanood, balikan natin kung ano ang sinabi ng kupal na ito. DC Manila, let's jackal everybody. Hello my fellow Filipinos, it's me Passport Bro. I'm here to spread HIV. Let's jackal everybody. Kuantangina mo, I'm Passport Bro. Let's ho HIV. Let's ho HIV. Jackal everybody. Kuantangina mo. So yung mga ganitong klaseng tao, ito sana yung mga pinagtatagal sa kulungan. Sana nga ay mas matagal ang stay nito sa kulungan kesa kay Vitali. Kung si Vitali nga ay pinagtitripa ng iba nating kababayan, ito naman ay matindi nga ang ginawa nitong pananakot. At sa pakikipagtulungan nga ng Bureau of Immigration at ng Philippine National Police, nagkasana nga sila ng operation para matakip at arestuhin itong kupal na vlogger na ito. Panoorin nga natin ang exclusive video ng pag-aresto sa kanya ngayon lang araw na ito. Sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. On your knees, on your knees, on your knees. You have your passport with you? Have I right to explain myself or no? Yes, yes, you have the right to know here. So, first we will introduce ourselves. I'm Lucy, I'm the Chief of the Fugitive Search Unit at the Bureau of Immigration. So, we're agents of the Bureau of Immigration Fugitive Search Unit and other agents from the Philippine National Police. So, we have been aware of the video that you posted. That's why the Commissioner of the Immigration, Bureau of Immigration, issued a mission order to arrest you. So, you are under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can introduce against you an investigation. And you also have the right to counsel. If you cannot afford one, the Bureau of Immigration will provide one for you. Do you understand those rights that I respect you? Yes, my question is I've never been arrested before. What can I take with me? What I can You can take your personal belongings and your... Buti nga sa'yo, sa wakas marami ang matutuwa dahil naaresto na nga itong kupal na ito. Imagine kung hindi siya naaresto at tinutuon niya ang kanyang pagbabanta na magkakalat nga ito ng HIV at may iba pang mga usap-usapan na may mga kumakalat nga raw ito na video kung saan mayroon siyang katalik ng mga babaeng Pilipina at sana yung mga Pilipinang iyon ay hindi naman sila mag-positive sa AIDS. Dahil nga ayon sa balita, isa sa ilalim ito sa medical kung ano ba talaga ang kondisyon ng lalaking ito. Kung siya ba talaga ay positive sa HIV or talagang nagtitrip at nananakot lamang. Samantalang, matapos nga ang 9 na buwan na pagkakakulong, ay tuluyan na nga nakalabas itong si Vitali at natuloy na nga itong ipadeport pauwi ng Russia. At usap-usapan ngayon ng netizen ang sinasabing pagkakaroon ng special treatment dito kay Vitali. Dahil paano nga raw ito nakapagpasok ng kamera, ngayon hindi nga ito allowed sa loob ng kulungan. At sinabi pa nga nitong si Vitali na sa kanyang paglabas at pagbabalik sa kanyang bansa, ay ilalabas nga nito ang buong document ng kanyang video. At para sa buong balita ng paglabas ni Turobetsky, panoorin natin ang video ito. Sa ang biktima, ito ang hirit ng netizen sa post ng dineport na Russian vlogger na si Vitaly Zdorovetsky. Pinost niya ang kanyang litrato at video sa kulungan na anyay may mga daga at ipis. Higit 7 na pong araw pa raw siyang isolated. But after 290 days, he is finally free. Dagdag niya, they really tried to break me, but it built me. Ibinida rin ni Zdorovetsky ang pagbabalik niya sa Russia. Just landed in Russia, it's minus 34 Celsius, and your boy is headed to the front lines. I'm free, baby! Pero para sa ilang social media users, deserve ng vlogger ang sinapit. Nagtataka rin sila kung paano siya nakapag-vlog habang nakakulong. Inaresto si Zdorovetsky noong Abril dahil sa pagharas sa mga Pinoy para sa content. So ito ang tanong ngayon, paano nga ba nakapag-vlog habang nakakulong itong si Turobetsky?
Nagkaroon nga ba talaga ng special treatment? Bakit yung iba nating kababayan ay parang kinakampihan pa itong si Dorovetsky at sinasabi nga nilang pinahirapan nga raw ito sa loob ng kulungan? Para sa atin kulang pa nga yung sinapit nitong ugok na ito Dapat nga hindi lang yan 9 months na kulong. Dapat umabot ng ilang taon para talagang pagsisisihan niya yung ginawa niya. At pansinin nyo, para may nagbago rito sa taong to dahil nga doon sa video na pinakita niya nung pagbabalik niya ng Russia, may sinasabi na nga itong praise to God. Para naging banal-banalan yata itong si Dorovetsky after niya makulong ng 9 months. So sana maging aral ito sa mga ibang foreigner na papasok sa ating bansa at hindi nila basta-basta gawing katatawanan ang mga Pilipino. At sa ating mga kababayan, sana ay huwag tayong basta-basta pumapayag kapag may mga foreigner na nagbibideo sa atin. Dahil karamihan sa mga yan ay pinagkakakitaan lamang tayo. At ang iba nga dyan, ginagamit lamang ang mga Pilipino para sa kanilang content dahil alam nilang karamihan sa mga Pilipino ay tutok sa social media. At kapag nakikita ang kanilang mga sarili, lalong-lalo na kasama ng mga foreigner, ay parang nagbibigay ito ng kakaibang excitement sa ibang kababayan natin. Kaya naman, tinatawag nga nila itong Filipino clickbait. At kung nagustuhan niyo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.